At ang lahat ng ito ay nahayag sa ating Panginoon Kristo. Pakibasa mo na yung Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Amen. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tuloy. 7. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito sa sikap ng Panginoon ng mga upo. Okay, ulit sa English Bible yung last verse. Last verse. And the increase of this government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and establish it with judgment and with justice from henceforth to even forever. Yung scripture po ay nilinaw. Ma-establish ang lahat ng bagay through Jesus Christ. At bago ma-establish, ipapanganak yung bata. Yung batang ito lumaki, namuhay ng 30 years old. After 30 years old, nag-start siya sa ministry, tinapos niya ang lahat to save and to redeem in almost 3.5 years. After his death and resurrection, yung pangalan ng Diyos na ibinigay sa kanya, na nung nagtagumpay, ipinakita na yung fulfillment ng Ama sa pamagitan ng kanyang larawan na ibinigay ang pangalan na Jesus Christ. Na itong Jesus Christ na ito, na mula sa Ama ang pangalan, ibinigay sa kanya yung government. Magalaw. Ganda ako magalaw. Okay. Ngayon, itong panggoberno niya, ang sabi doon sa binasa ng ating pastor, our God Almighty, He performed. Siyang mag-perform sa kanyang panggoberno. Amen. At kapag siya nag-perform, ang kanyang panggoberno ay mag-i-increase yung kapayapaan. Amen. Hindi war, trouble, argument, kundi peace. Yes. Okay, pakiulit mo na doon sa Verse 7. para tiyak. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, Ibig even sabihin, forever. sa kanyang kingdom, may establish yung hindi na-establish. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag hindi pinaiira ng kanyang kaharian, walang may establish. To order it. Ibig sabihin talagang merong order mula sa Diyos na kailangan ma-establish ang kanyang paggoberno. Ngayon, ang mag-perform ng kanyang government, walang iba si Jesus Christ. Ngayon, ang pag-perform ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, mag-perform siya, kailangan siyang masunod. Amen. Amen. Now, itong larawan na ito, pumunta sa daigdig mula sa Ama para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. That is first coming. First coming physical. Number 1. Yan na.
First coming. And then, magkakaroon siya ng second coming. Second coming. Spiritual. Ito ngayon ang problema ng lahat ng mga churches sa buong daigdig. Sapagkat itong second coming, inaasahan ng lahat ng churches na talagang babalik siya base sa scripture na kung paano nakita nyo siya pumaroon sa langit, nakita nyo yung babalik. At ang sabi ng Revelation, makita ng lahat ng mata ang pagparito ng Panginoon if ito second coming. So, siyempre, hindi malayo na mag-interpret ka na talagang makita mo sa literal. Amen. Amen. Meron talata sa scripture para po makumpres kung time ko. Hanggang ngayon, wala pa ang sinasabi ng kanyang pagparito. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan sa second coming na pagbaba ng Panginoon mula sa langit ay nasa ng maraming churches. Hanggang ngayon, hindi pa nangyari. Halimbawa, sa panahon ni bago si Billy Graham, bago si Maurice Ololo, bago yung mga matatandang mga magagaling na evangelist, mga pastor, local, international, umaasa din sila dito sa second coming ito. At yung sumunod sa kanila, umasa din. Tayo naman, umasa din siyempre. Amen. Aasa din tayo. Ngayon, merong sekreto itong second coming na ito. Kaya masabi kong sekreto sapagkat walang nakakaalam, base sa scripture, ang kanyang pagparito. Amen. Walang sino mang nakakaalam. Maging ang lahat ng magagaling na preacher sa buong daigdig, hindi alam. Amen. Okay. Tingnan natin mga kapatid ha. Merong sinabi sa Biblia, dito po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 2. 5:2. Basahin po natin ang ikalawang Thessalonica, kabanata 5, talatang 2. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ang magnanakaw hindi darating na tanghali, kundi kadalitan gabi. Brother Lope, anong oras pumasok ang magnanakaw sa bahay mo? Daling araw. Gabi. Hindi na po yun, ha? Ang sabi din sa Revelation chapter 3, verse 3. Revelation chapter 3, verse 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. At ito pa rin mo. At magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon, paririyan ako sa iyo. Na, hindi malayo sa church na itinuturo po ang tungkol sa aral ng Diyos na kailangan yung aral ng Diyos tuparin, sundin, ipamuhay. Di ba po, ganyan ang mga pagturo. Kailangan po may ipamuhay. Na kapag naipamuhay mo, nagawa mo, ibig sabihin, hindi mo magawa yun kung walang dumating sa'yo. Amen. Amen. Kaya magawa ng isang tao, masunod niya, may pamuhay niya ang aral ng Diyos dahil dumating sa'yo. Yan na. Pero, pinag-iingat ang tao sapagkat darating ang Panginoon na hindi natin alam tulad ng magnanakaw.
Amen. Amen. Darating ang Diyos na hindi natin alam. Pero, malalaman mo na dumating ang Panginoon kung naipamuhay mo ang salita ng Diyos. Amen. Pero kapag hindi pinamuhay ang salita ng Diyos, naghihintay ka pa rin sa Kanya. Amen. That is spiritual coming of the Lord. Why? Because our physical is a temple of God. Na yung physical na katawan, kapag namuhay sa salita ng Diyos, yung espiritu mula sa Diyos, yung katawan mo magiging patutulo sa daigdig na ito. And that is the second coming of the Lord sa buhay mo. Amen. Yan ha. Ngayon, walang nakakaalam sapagkat posibleng ang gamitin ng Diyos si pastor, si sister, ako, ang sino man. Ngayon, kung sabihin natin, kay nanay dumating, nanay Sani dumating, ang tingin mo kay nanay Sani, wala namang pinag-aralan niya. Paano kami maniniwala dyan? That is a kind of spiritual coming of the Lord. Dahil ang sabi niya, walang nakakaalam. Wala na alam. Kung dumating kay Brother Lobby, titingnan natin paano maging mensahero yan si Brother Lobby. Nagagaling na nga lang yan sa paralitiko. Pero ang mensahe ng Diyos dumating sa kanya. Ay paano kung dumating kay Brother Noel? At nireject ko ang dumating kay Brother Noel. Nireject ko ang dumating sa inyo man. Na yun pala ay galing sa Diyos. Tulad ng magnanakaw, hindi natin alam. Pero, yung dumating sa kanya, galing sa Diyos yun. At yung salita ng Diyos na galing sa Diyos, pinamuhay ng isang tao, ibig sabihin, dumating sa kanya. Amen. Pag nireject mo yun, ibig sabihin, sabi ng Diyos, ang ginawa mo sa aking lingkod, sa Diyos ginawa. Hindi kalaban ka ngayon ng Diyos. Ito na ngayon ang sitwasyon sa time natin. Sapagkat sa kanyang kingship time, under His government, dito po papairalim kung sino ang kasama niya dyan. Yan ha? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon about His government. Okay. Chapter 17, verse 14 ng Revelation. Revelation 14, 17, 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Kunin mo yung 17. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at 14. Hari ng mga hari 14. at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay mananaigtig. Tama, 17. Dito po, merong tanong. Sino ang kasama ng Panginoon sa panahon na yan? Mga tapat at pilit. Ibig sabihin, ang mag-reject sa coming of the Lord spiritual, magiging kalaban ng Diyos. Di ba, inakay ka sa paglilingkod sa Diyos, ayaw mo. Bakit? Kasi ang umakay lang sa akin, bugoy din noon eh. Pero without knowing, dumating sa kanya ang understanding mula sa Diyos, pero nire-reject niya. Ang kalaban niya ngayon, Diyos. Are we understand? Yes. Amen. Ngayon, ipinakita ko ng Biblia na ang kasama lang ng Diyos dyan, yung mga Tapat at pili. tapat na tayo. Tapat na tayo. Amen. Kailangan maging tapat. Tapat na tayo. Amen. Praise the Lord, ha? Okay. Pakibasa po sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 10:13. Amen. Unang Korinto 13. G. Mhm. 10:13. 10:13. 10:13 pala yun. Chapter 10, verse 13. 13. Hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Dadapwa tapat ang Diyos, na hindi niya itinulog na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya,
kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Merong ipinakita ang Diyos 100% beyond Your capacity. your capacity. Kapag naglingkod ka sa Diyos, okay, ipinakita ng Diyos yung katapatan niya sa atin. Doon sa kingship time niya, under His government, ipapakita din natin yung ating katapatan sa Diyos sapat kasama natin siya sa girang ito. Kasama natin siya. Ano yung isa sa mga nagtagumpay tayo sa gira? Labas natin ng bahay, pray. Pag uwi, pray. Bago kumain, pray. Bago matulog, pray. Bakit? Sapagkat iniingatan ka ng Diyos sa lahat ng oras. Amen. Ngayon, ipinakita po ng banal na kasulatan sa sulat din ni Apostol Pablo. Okay, Pastor, pakibasa. Saan? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 18. 2 Corinthians chapter 1 verse 18. Mm. Ganito po ang ating mababasa sa 18. Mm. Ngunit, palibasa ang Diyos ay tapat, Mm. ang aming salita sa inyo ay di, oo at hindi. Palibasa ang Diyos ay tapat. Ang salita namin. Ang sabi ni Apostol Pablo, tuloy mo. Ngunit, palibasa ang Diyos ay tapat, Mm. ang aming salita sa inyo ay di, oo at At hindi. hindi. Di, oo, At hindi. at hindi. Tuloy mo. 19. Mm. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Hesus Kristo, Mm. na ipinangangaral namin sa inyo ako at si Silvano at si Timoteo, Mm. hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Lalim, no? Ano ibig sabihin? Sa second coming of the Lord, kapag dumating sa iyo ang araw ng Panginoon pinamuhay mo, hindi kinakailangang magsabi na o at hindi. Makikita sa iyo ang implementation ng aral ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, wala ka nang ibang dapat gagawin, kundi paniwalaan mo ang gagawin ng Diyos sa kanyang kingship time na ang kasama niya mga tapat dahil ang Diyos tapat sa atin. Yan na. Ngayon, kapag dumating ang aral ng Diyos sa kanya, pinamuhay na niya, maging tapat siya sa Diyos. Ngayon, kapag tapat ka na sa Diyos, yan po ang identification na kasama ka sa pag-aari ni Kristo. At meron pang isa, ang kasama niya, tapat at yan. Okay, pupunta tayo doon sa isang kasama ng Panginoon sa binanggit po ng Biblia. Pakipasa mo na, Pastor, sa sulat ng mga apostol. Dito tayo sa aklat na sa sulat ni Apostol Pablo tayo. Dito sa Gentile. Roma, Galatia. Tingnan natin sa Revelation tayo, chapter 17, verse 14. Balikan mo yung binasa mo kanina. Verse 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, at ang mga kasama niya ng mga tinawag at mga pili, at mga tapat ay mananaigtig. Anong pinagkaiba sa tapat at pili? Walang pinagkaiba yun. Kaya ka pinili dahil tapat ka sa Diyos. Amen. Yang mga pinili ng Diyos, sila yung mga tapat sa Diyos. Yan na. Itong datna ng second coming, ang identification niyan ay pinamuhay niya ang aral ng Diyos. Pag pinamuhay niya ang aral ng Diyos, siya yung pinili dahil tapat siya sa Diyos. Amen. This spirit dispensation sa last days
ang gera na ito, ang kasama natin, kordero. Na itong kordero na ito, nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, chapter 1, verse 29 ng John, ibinigay sa kanya ang paghahari, ang panggobyerno, na itong panggobyerno na ito, ang kapayapaan mag-i-increase. Ang tanong, meron bang pipigil sa panggobyerno na ito kapag pinaiiral? Wala. Anong sabi ng Escriture? Chapter 28 ng Acts Acts chapter 28, verse 31. 31. Ito po ang ating mga basa. Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na naukol sa Panginoon, Hesus Kristo, ng buong katapangan, walang sinuman na magbabawal sa Kanya. Even United States, Saudi Arabia, Germany. Anong bansa? Walang pwedeng makapagpigil kapag ipinangaral ang kaharian ng Diyos. Why? Because the Word of God, we live this Word of God sa buhay natin, pinamuhay natin, nakita sa atin, kapag pinangaral mo ang kaharian ng Diyos, walang sino mang makapagpigil sa iyo. Even in any individual, in any nations, no one can stop to preach, to teach about the gospel of the kingdom because ang buong pwersa ng Diyos kasama mo. Amen. Kaya pag ikaw preacher, ikaw mangangaral, naglingkod ka sa Panginoon, kung ginamit si pastor para sa iyo at sa akin, pag nireject mo si pastor, nireject mo rin ang Diyos. Ibig sabihin, pag nireject mo ang Diyos, ikaw confiscate sa iyo ng Panginoon lahat ng meron ka. Niwala kayo? Amen. Amen. Mangyayari po yan. Okay. Tingnan niyo po. Ang gagawin ng Diyos na confiscation. Ito po, mga kapatid kay Kristo. Okay. Dito po sa binasa ni Pastor Armando, okay, sapagkat ang coming of the Lord, walang nakasaalam. Kahit sino. Pero binanggit ng Scripture, malalaman mo pag pinamuhay mo ang aral ng Diyos. Amen. Amen. Pero kapag hindi pinamuhay ang aral ng Diyos, talagang hindi pa dumating yan. Antay pa ng antay. Like, lumabas kayo sa sistema ng daigdig na ito, pero sumusunod pa rin ang tao sa tradition ng tao. Ibig sabihin, hindi pa talaga dumating sa iyo. Malapit na ang November 1, Pista ng mga buhay. pista ng mga patay. Amen. November 1. Mamatay yung tao. Ang sabi sa Biblia, babalik sa likabok ang katawan ng tao. Yung espiritu, babalik sa Diyos. Sinong pinantahan mo sementeryo? Lupa. Ayun, ka Yung book. picture. Sa pag-aaral sa Biblia, yung patay nananangin sa buhay. Doon sa panahon ni Abraham, Amen. na yung mayamang patay, Sila sa inutusan si Abraham na sabihin mo sa aking mga kapatid na pangaralan sila sapagkat yung kalagayan ng isang mayaman naghihirap. ay talagang naghirap sa hadis. Pero ang sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala sapagkat tuturuan sila sa mga kautusan ni Moises. Ay ang kautusan sa ilalim ng panggobyerno yan. Sinong magturo? Yan. Ibig sabihin, yung patay nating mahal sa buhay, umaasa yon sa Diyos na tayong mga buhay ngayon, okay? Na makapamuhay tayo sa sinasabi ng Scripture sapagkat ang second coming, darating siya spiritual. Kapag naintindihan mo ang aral ng Diyos, ibig sabihin, dumating sa iyo. Amen. Amen. Pag pinili mo ang tamang paglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, dumating sa iyo. Pag nireject ng tao ang aral ng Diyos na dala ng isang lingkod ng Panginoon, ang nireject niya hindi yung pastor niya, kundi yung Diyos. Diyos. Now,
there is competition. Ayaw natin. Pero gagawin ng Diyos yan. Whether you like it or not. Experience namin sa family yan. Pero ang scripture magsalita tungkol po dito. Okay. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa pinag-aaralan po natin. Okay, nais ko lang pong i-compress ng kunti po sapagkat medyo mahaba-haba ito eh. I-clear natin ng kunti para hindi maubos yung time natin. At napakapalad natin po sapagkat merong aral ng Diyos na tumanda na tayo, nakatiyak tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Okay, ito po ang gagawin ng Diyos sa mga nag-reject niyan. Even you are a billionaire today, there is a time of God that God confiscate everything that you have one day. Ipinakita po sapagkat ang kalaban ngayon ng buong daigdig ang panggobyerno ng Diyos. Amen. Ito ang pinakamabigat sapagkat ang declaration ng First World War, Second World War, and Third World War, actually po,